Ako nga pala si Paulo. Naisipan kong magbakasyon sa isang di kilalang probinsya. Mahilig kasi ako mag-explore ng mga lugar na hindi pa masyado napupuntahan ng karamihan. Habang ako ay nasa biyahe, bigla akong nagising sa isang malakas na salpukan. May nagbanggaan pa lang mga sasakyan. Halos isang oras din natigil ang daloy ng mga trapiko dahil sa nangyaring aksidente. Inip na ako kasi baka gagabihin akong makarating sa pupuntahan ko. Paglingon ko sa bintana, habang pinagmamasdan ko ang mga sasakyan sa labas, nakita ko mismo ang isang babaeng nakatayo mismo sa pinangyarihan ng aksidente. Duguan ito at umiiyak. Walang pumapansin na siyang ipinagtataka ko sa babae. Nakatitig lang ito sa akin at hindi gumagalaw. Para bang may ibig ipahiwatig sa akin ang babae. Pero nung may dumang tao sa harapan ko, ay biglang nawala ang babae. Napabuntong hininga na lang ako. Akala ko kung ano na. Nampaalis na ako dahil medyo lumuwag na rin ang trapiko. Napatingin ako sa salamin. Nasa likuran ko na ang babae. Nakaupa ito at nakatingin sa akin. Umiiyak na nagmamakaawa. Napatigil ako ng ilang sandali at tinignan ang backseat ko. Wala na ang babae. Pero nang pagbalik ko sa pwesto ko, katabi ko na ang babae. Papalapit sa akin. Binuksan ko ang pinto ng kotse para tumakas, ngunit hindi ito bumubukas. Napapikit na lang ako habang papalapit ang babae. Maya-maya, bigla itong bumulong ang babaeng multo. At ang sabi niya, wag daw akong tumuloy. At bigla na lang itong naglaho at hindi na nagpakita pa habang ako ay nasa biyahe. Napapaisip pa rin ako sa sinabi ng babae. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Mga ilang minuto lang ang nakalipas ay narating ko na rin ang probinsya. Naghahanap-hanap ako ng matutuluyang bahay. Ngunit ilang oras na akong naghahanap ay wala talaga akong mahanap na bahay. Nagtanong-tanong pa ako sa mga tao doon. Ngunit iniiwasan nila ako na siya namang ipinagtataka ko. Dahil sa pagod ay napaupo na lang ako sa isang lumang parke habang nag-iisip na kung ano ang susunod kong gagawin. Nagpakita na naman ang babae. Papalapit ito sa akin. Tumakbo na lang ako dahil baka sasaktan ako ng babae. Nang makita kong hindi na ako sinusundan ng babae, ay agad akong napatigil dahil sa pagod na rin. Ngunit pag-angat ko ng ulo ko, paglingon ko sa kaliwa, nasa tabi ko na ang babae. Nakahawak ito sa balikat ko. Nagulantang ako sa takot, ngunit hindi ako makagalaw dahil sa pagpigil niya. Maya-maya, nagsalita na naman ito. Ganun pa rin yung sinabi niya na wag daw akong tumuloy. At bigla na naman itong naglaho. Napapaisip pa rin ako sa sinabi ng babae. Iniintindi ko ang kanyang sinasabi. Maya-maya, may tumawag sa akin sa di kalayuan. Isang matanda. Nilapitan ko ito at kinausap. Tawagin ko na lang siyang Mang Rubin. Nalaman pala ni Mang Rubin na naghahanap ako ng matutuluyang bahay. Kaya nagmagandang loob sa akin si Mang Rubin na kung pwede ay sa bahay niya na lang tumuloy. Tinanggap ko ang alok niya dahil sakto lang ang budget ko para sa isang linggo. Balak ko kasing magtagal pa ng isa pang linggo. Dapit hapon na nang makarating kami sa bahay. Pagkadating namin sa bahay, agad na may sumalubong sa amin, isang bata. At ang pakilala niya ay apo daw ni Mang Rubin. Ngunit may napansin ako sa bata. Panay ang titig niya sa akin na para bang may balak akong kainin. Hindi ko na lang pinansin iyon at pumasok na sa loob dahil pagod na rin ako nung mga oras na yon. Kinagabihan, habang kumakain kami, napansin ko na ang daming tao sa labas. Tinanong ko kay Mang Rubin kung may okasyon bang magaganap
At bakit maraming handa? Ang sagot naman niya, nagsiselebrate lang daw sila ng piyesta. Maya-maya, unti-unti akong nilapitan ng mga tao roon na bisita nila at nagpakilala ito sa akin, isa-isa. Mababait naman sila, ngunit ang napansin ko lang sa kanila, iba sila kung makatitig. Para ba akong kakainin? Unti-unti na akong kinabahan ng mga oras na yon. Nai-imagine ko kasi yung napapanood ko sa mga pelikula. Ngunit kinakalma ko lang ang sarili ko. Maya-maya ay niyaya na akong kumain ni Mang Ruben. Tamang-tama naman at nagugutom na ako. Paghain ng ulam sa hapagkainan, agad ko itong kinain. Sarap na sarap ako sa inihain nilang ulam. Takam na takam ako. Napaparami pa nga ako ng kanin dahil sa sarap ng pagkakaluto ng ulam. First time kong makatikim ng ganong klaseng ulam, kaya tinanong ko ang asawa ni Mang Ruben, si Aling Merna, kung anong klaseng luto ang inihain sa akin. Nagulat ako sa inasal ni Aling Merna. Ang sama-sama ng tingin sa akin. Hindi ko alam kung galit ba siya o hindi. Lumapit si Mang Ruben at hinila si Aling Merna papalayo sa akin at nagsalita sa akin ng ganito. Pagpasensyahan mo na ang asawa ko. Napagod lang ito dahil marami siyang ginawa sa buong maghapon. Tumango na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Halos nabusog ako dahil sa dami ng nakain ko. Nagpaalam na ako kay Mang Ruben dahil maaga pa akong matutulog. Sabi naman niya ay okay lang daw. Pumasok na ako sa kwarto at natulog na. Nagising ako ng hating gabi dahil may narinig akong ingay sa may bubungan. Bumangon na rin ako para magbanyo. Lalabas na sana ako nang biglang may humampas sa ulunan ko. Nawalan ako ng malay at natumba. Pagkagising ko ay nakatali na ako sa labas ng bahay. Napapalibutan ng mga bisitang nakakasalamuha ko kanina. Lumapit sa akin si Mang Ruben at nagsalita. Pasensya ka na anak kung hindi ko nasabi sa'yo kung ano talaga kami at kung ano ang pakay namin. Kami ay mga aswang. Sa bawat bisitang napapadpad dito ay dinadala namin dito sa bahay para pagsaluhan. Ito lang ang tanging paraan para makakain kami ng tao. Nagsisigaw ako sa takot at gusto kong makawala. Pero mahigpit ang pagkakatali nila sa akin. Maya-maya pa, pumalibot sila sa isang rebulto at lumuhod malayo sa akin. Unti-unti silang nag-iba ng anyo. Nag-anyo itong aswang. Sinamantala ko ang pagkakataon na iyon para makatakas dahil nakatalikod naman sila sa akin. Pero wala akong mahanap na kahit anong patalim. Sa hindi inaasahang pangyayari, napansin ko sa gilid ko na may nakahandang kawa pero nangilabot ang buo kong katawan. Nang makita ko ang labi ng babae na nagpakita sa akin noong nasa biyahe ako. Wala na itong buhay. Ibig sabihin, biktima rin pala siya ng mga aswang na ito. Nag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakawala sa pagkakatali ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagpakita na naman sa akin ang babaeng multo. Itinuro niya sa akin ang isang basag na bote malapit sa paanan ko. Sinamantala ko na iyon habang sila ay nakatalikod at nag-ibang anyo. Ginamit ko ang aking paa para kunin ang basag na bote. Dali-dali kong hiniwa ang taling nakapulupot sa akin. Sakto namang pagkakalas ko sa tali ay siya namang paglingon ng mga aswang sa akin. Tumakbo ako ng tumakbo papalayo sa kanila. Sinundan naman nila ako dahil nga masukal ang lugar ay agad akong nakapagtago. Naghahanap ako ng malalabasan ngunit hindi ko makita dahil sa sobrang dilim. Bigla na namang nagpakita ang babae. Nagpapahiwatig siya. Nasundan ko siya. Yun nga ang ginawa ko. Sinundan ko ang babaeng multo. Laking pasalamat ko sa babae dahil niligtas niya ako. Ngunit nalulungkot ako sa sinapit niya
Pagka-uwi ko ay agad kong hinanap ang pamilya ng babae. Mabuti na nga lang ay agad ko itong nakita. Katabing barangay lang din namin. Ipinalam ko sa kanila ang nangyari at agad naman nilang ipinalam sa pulisya. Sinabi ko sa mga pulis kung saan matatagpuan ang labi ng babae. Ngunit ayon sa pulisya, hindi na nila natagpuan pa ang labi ng babae dahil wala ng tao sa lugar na yun nang madaanan nila ang baryo ng mga aswang. Isang maulan na gabi nang mangyari ito sa isang babae na nagngangalang Norma. Si Norma ay naiwan sa bahay ng gabi ding iyon dahil ang kanyang mga magulang ay lumabas sa isang party ng kaibigan. Nanonood lamang ito ng TV sa kanilang sala habang naghihintay na bumalik ang kanyang mga magulang. Napakalakas ng ulan ng gabi ding iyon. Sinasabayan pa ito ng malakas na hangin. Nakaupo lamang ito habang kinakain ang niluto niyang popcorn. Nanunood siya ng isang pelikula na kanyang pinapantasyang horror na palabas. Mahilig kasi siyang manood ng mga ganitong klaseng mga palabas. Mag-aalas 12 na ng gabi, hindi pa rin umuuwi ang kanyang mga magulang. Nakaramdam na siya ng kunting takot dahil pakiramdam niya ay parang may taong nagmamasid sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Inilapag niya muna ang hawak-hawak na remote sa katabi nitong sofa at tumayo siya para isara ang kanilang sliding window. Dahil nakabukas ito, naihina rin siya kaya dumiretso na siya ng banyo. Pagbalik niya sa sala ay nagulat siya sa nangyari. Nakapatay na ang TV. Nagtataka siya dahil hindi niya naman ito isinara. Kaya dali-dali niyang kinuha ang remote para buksan ito. Habang nanunood ng palabas sa TV ay bigla na naman itong nag-shutdown sa hindi malamang dahilan. Wala namang brownout. Bulong pa niya. Kabibili lang ito ni mama noong isang araw. Bakit sira agad? Agad siyang tumayo na may halong galit. Sinampal-sampal niya ang TV ng paulit-ulit hanggang sa bumalik ang power nito. Pero sa pagkakataong iyon ay nasa ibang channel na ang palabas. Kukunin na sana niya ang remote para ilipat ng channel sa ibang palabas nang biglang nawala ang remote sa pinaglagyan niya. Doon na siya kinabahan para bang pinaglalaroan siya nito. Habang hinahanap niya ang remote ay napansin niya ang bintana na nakabukas na ito. Nagtataka siya dahil isinara niya naman ito ng maigi. Nilak niya pa nga ito ng mabuti. Mga ilang minuto lang ang nakalipas nang biglang napansin niya ang remote na hinahanap niya. Nasa labas na ito ng kanilang bahay. Dali-dali siyang lumabas para kunin ang remote. Patakbo naman siyang bumalik at pumasok sa kanilang bahay dahil natatakot ito. Sinusubukan niyang tawagan ang kanyang mga magulang pero hindi niya ito matawagan dahil hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Papasok na sana siya sa kanyang kwarto nang biglang natanaw niya ang isang puting damit sa bintana nila. Na-curious siya kaya nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Hindi pa siya nakakalapit sa puting damit, natanaw niya na agad ito. Ito ay isang manananggal. Nang makita niya iyon, ay laking hilakbot ang nadarama niya. Dahil sa kalahati nitong katawan na tao, nakalaylay ang mga bituka nito. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang gusto siyang kunin. Hindi siya makagalaw sa hindi malamang dahilan. Para bang may pumipigil sa kanya na gumalaw. Pinilit niya ang kanyang sarili na gumalaw. Makalipas lang ang ilang minuto ay naigalaw niya ang kanyang kaliwang kamay. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para mag-isip
ng paraan kung paano makakatakas sa manananggal. Naisip niyang batuhin na lang ito ng remote at dali-dali niyang ibinato ang kanyang hawak-hawak na remote sa manananggal. Napabaling ng tingin ang manananggal sa remote na hinagis niya. Biglang bumalik ang lakas ni Norma. Pagkakataon niya nang makawala sa paghipnotismo sa kanya ng manananggal. Tumakbo siya papasok ng kwarto at dali-dali niyang isinara ng maigi ang pintuan nito. Habang ang manananggal naman ay patuloy na ikinakalampag ang kanilang pintuan. Habang pinagmamasdan ni Norma ang manananggal, ay biglang naisip niya na tawagan ulit ang kanyang mga magulang. Sa pagkakataong iyon ay sumugot na ito. Isinumbong niya ito lahat sa kanyang mga magulang. Saktong pauwi na rin ang kanyang mga magulang nang tawagan sila ni Norma sa kanilang cellphone. Nang makauwi na ang mga magulang ni Norma, nadatnan nila ang kanilang anak sa ilalim ng kama. Nanginginig ito sa takot. Dali-daling itinuro ni Norma kung saan niya nakita ang manananggal. Nang tingnan nila ito, wala na sa bintana ang manananggal. Nayamot si Norma sa sinabi ng kanyang mga magulang na guni-guni lamang daw ang nakita niya. Duktong pa ng kanyang mga magulang ay baka sa kapapanood niya ng mga horror na palabas. Kaya nai-imagine niya ang mga ito. Lumapit pa nga ang tatay niya sa may bintana para siguraduhin na hindi totoo ang sinasabi ni Norma. Binuksan niya ito. Laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang puting damit na nakasampay sa kabilang bahay ang nakita ng tatay ni Norma. Umupo ang tatay ni Norma sa kanilang sofa para tingnan kung kita ba ang puting damit sa kinauupuan niya. At doon nila nakumpirma na hindi manananggal ang nakita ni Norma kundi isang damit na nakasampay sa kabilang bahay.